Biblia sa aklat ng Jonah. Tayo magsisimula sa series ng aklat ng Jonah at ang ating bibigyang pansin ay ang chapter 1. Jonah. Yan ay nasa bandang likuran ng ating Biblia sa Old Testament. At ang ating magiging susing talata sa sermon na ito ay ang verse 3. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonah, na anak ni Amittai, na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking lunsod na iyon, at sumigaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko." Ngunit si Jonah ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Siya'y lumusong sa Joppa at nakatagpo ng barkong patungo sa Tarsis. Nagbayad siya ng pamasahe at lumulan upang sumama sa kanila sa Tarsis, papalayo sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay naghagis ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat. Ano pat ang barko ay nagbantang mawasak. Na magkagayoy natakot ang mga magdaragat at tumawag ang bawat isa sa kanya-kanyang Diyos. At kanilang inihagis sa dagat ang mga dala-dalahang nasa sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Samantala, si Jonah ay nasa ibaba sa pinakaloob na bahagi ng barko na doon ay nakahiga at natulog ng mahimbing. Sa gayoy dumating ang kapitan at sinabi sa kanya, "Ano ang ibig mong sabihin at natutulog ka pa? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling alalahanin tayo ng Diyos upang huwag tayong mamatay." Sinabi nila sa isa't isa, "Pumarito kayo at tayo'y magpalabunutan upang ating malaman kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin." Kaya nagpalabunutan sila. At ang nabunot ay si Jonah. Na magkagayoy sinabi nila sa kanya, "Sabihin mo sa amin, dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin? Ano ang iyong hanapbuhay? At saan ka nanggaling? Ano ang iyong lupain? Sa anong bayan ka?" Kaya sinabi sa kanila, "Ako'y isang Hebreyo. Ako'y may takot sa Panginoon, sa Diyos ng langit na gumawa ng dagat at ng tuyong lupain." Na magkagayoy lubhang natakot ang mga tao. At sinabi sa kanya, "Ano itong iyong ginawa?" Sapagkat nalaman ng mga tao na siya'y tumatakas mula sa harapan ng Panginoon, sapagkat sinabi niya sa kanila. At sinabi nila sa kanya, "Anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin? Sapagkat ang dagat ay lalong nag-aalimpuyo." Sinabi niya sa kanila, "Buhatin ninyo ako at ihagis ninyo ako sa dagat. Sa gayoy ang dagat ay tatahimik para sa inyo, sapagkat alam ko na dahil sa akin ay dumating ang malaking unos na ito sa inyo." Gayunman, ang mga lalaki ay sumagwan ng mabuti upang maibalik ang barko sa lupa. Ngunit hindi nila magawa sapagkat ang dagat ay lalo pang nag-aalimpuyo laban sa kanila. Kaya sila'y tumawag sa Panginoon at nagsabi, "Nagmamakaawa kami sa iyo, O Panginoon. Huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito. Huwag mong iatong sa amin ang walang salang dugo, sapagkat ginawa mo, O Panginoon, ang nakakalugod sa iyo." Kaya kanilang binuhat si Jonah at inihagis siya sa dagat, at ang dagat ay tumigil sa pagngangalit nito. Magkagayoy lubhang natakot ang mga tao sa Panginoon, at sila'y naghandog ng isang alay sa Panginoon at gumawa ng mga panata. At naghanda ang Panginoon ng isang malaking isda upang lunukin si Jonah, at si Jonah ay nasa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi.
noong Hunyo sa taong ito, 2024, si Mayor Francisco Isko Moreno ng Maynila ay nagpasya na magbitiw mula sa kanyang posisyon upang magtuon sa kanyang personal na buhay at mga plano sa politika. Ang kanyang biglaang pag-alis ay nagdulot ng pag-aalala sa mga mamamayan at lokal na opisyal na nagresulta ng pagkaantala ng mga proyekto at mga programa. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng epekto ng pag-abandona sa responsibilidad ng mga lider sa kanilang komunidad. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng halaga ng pagiging tapat sa ating mga tungkulin at ang epekto ng hindi pagtupad sa mga responsibilidad. Tulad ng pagtakas ni Jonah mula sa tawag o sa utos ng Diyos. Ang isyong ito ay nagbibigay ng aral, mabuting aral sa atin. Na ang kwento ni Jonah ay nagtuturo sa atin kung gaano kahalaga ang pagsunod sa Diyos. At kung gaano kahalaga ang pagiging tapat sa ating mga tungkulin. At kung paano ang hindi pagsunod ay nagdudulot ng malalim na epekto hindi sa mga proyekto, kundi sa mga gawain ng Diyos. Sa mga ministeryo na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, sa kaniyang iglesia. Malalim na epekto sa ating komunidad ng mananampalataya. Tulad ng pagkaantala ng ilang mga gawain, kawalan ng direksyon, at paglitaw, maaari ng hindi pagkakaunawaan sa ating misyon bilang isang iglesia. Ang ating misyon, mga kapatid, ang misyon natin bilang mga mananampalataya ay ipahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo maglingkod sa Kanya ng buong puso. Ngunit tandaan natin na hindi tayo ang magliligtas ng kaluluwa. Tanging si Kristo lamang ang may kapangyarihan para dito. Ang ating tungkulin, mga kapatid, ay mag-akay ng mga tao. Maaring yan ay iyong kaeskwela. Maaring iyan ay iyong kapitbahay. Maaring iyan ay iyong katrabaho. Maaring iyan ay iyong kaibigan. At ituro sa kanila ang salita ng Diyos. Palakasin ang ating kapwa sa pananampalataya at tumulong sa mga nangangailangan. Mga kapatid, sa lahat ng ito, ang layunin natin ay upang mabigyan ng kaluwalhatian at karangalan ng ating Diyos. At ating ipakita ang Kanyang pagmamahal at katarungan sa lahat ng tao. Ngayon, sisiyasatin natin ang kwento ni Jonah upang matutunan ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos at ang pagtanggap ng ating mga tungkulin. Dito'y hilingin natin na samahan tayo ng Diyos. Na sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu, tayo ay pagkalooban niya ng
karunungan sa pag-aaral ng ating paksa. Ang paksa ay ang pagtakas sa Diyos at ang mga epekto ng pagsuway. Sa ating talakayan ay tututok tayo sa dalawang punto. Ang una, ang tawag at ang pagtakas. Ang pangalawa, ang mga epekto ng pagsuway. Again, ang una, ang tawag at ang pagtakas. Pangalawa, ang mga epekto ng pagsuway. Tingnan natin ang una, ang tawag at ang pagtakas. Sa verses 1 and 2 ng Jonah chapter 1, diyan ay binuksan ang kwento ng isang malinaw na tawag o malinaw na utos mula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi roon, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonah na anak ni Amittai, na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninibe, sa malaking lungsod na iyon, at sumigaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko. Yung salitang dumating doon sa talata, dito ay nagpapakita na si Jonah ay isang propeta na may espesyal na ugnayan sa Diyos. At tulad ng ibang mga propeta, tumanggap siya ng direktang mensahe mula sa Panginoon. Ang utos na ito, mga kapatid, ay hindi simpleng suggestion, kundi isang malinaw at matibay na utos mula sa Diyos na kailangan niyang sundin kaagad. Sundin kaagad. Ang Ninibe ay isang kilalang napakasama. Ay kilala sa kanilang matinding kasamaan at kasalanan. At bilang isa sa mga pangunahing lungsod ng Assyria, isang makapangyarihang empire na kilala sa kalupitan at idolatria. Ang kanilang kasalanan ay umabot ngayon sa presensya ng Diyos, sa harapan ng Diyos. Kaya ito'y kailangan ng hatulan. Ang utos o tawag ng Diyos kay Jonah na pumunta sa Ninibe para sa kanya ay napakalaking hamon sa big challenge for him. Hindi lang ito isang mahabang paglalakbay. Ang kanyang lalakbayin ay nasa 500 miles. Kundi isang misyon na iparating ang mensahe ng pagsisisi sa mga taong kilalang kaaway ng Israel. Ang Ninibe ay kaaway ng Israel. Bagaman ito, o hindi ito direktang sinabi doon sa verses 1 and 2, malinaw na sa kasaysayan na inatasan si Propeta Jonah na iparating sa Ninibe ang babala, ang warning, na kung hindi sila magsisisi, hahatulan sila ng Diyos, parurusahan sila ng Diyos. Ngayon, para kay Jonah, ang tawag ng Diyos ay isang malaking pagsubok. Kung babasahin natin tuloy-tuloy sa chapter 2, 3, and 4, makikita natin si Jonah sa mga sandaling ito, marahil ay natatakot. At nagagalit siya. Dahil ang Ninibe ay kaaway ng Israel.
Baka iniisip niya na delikado. Maari siyang mapahamak doon. Tiniisip rin niya na walang saysay ang kaniyang misyon, magiging misyon, o na hindi karapat-dapat na tumanggap ang Ninibe sa awa at sa biyaya ng Diyos. Yun ang kanyang nasa isipan. Kaya sa halip na sumunod, nagdesisyon siyang tumakas. Saan siya nagpunta? Sa Tarsis. Ayon sa verse 3, ngunit si Jonah ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis. Mula sa harapan ng Panginoon, siya'y lumusong sa Joppa at nakatagpo ng barkong patungo sa Tarsis. Nagbayad siya ng pamasahe at lumulan upang sumama sa kanila sa Tarsis, papalayo sa harapan ng Panginoon. Dito ang ginawa ni Jonah ay maliwanag pa sa sikat ng araw na siya ay nagsusumikap, determinado na umiwas sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang pagtakas ay hindi lang pisikal na paglayo, kundi isang tahasang pagtanggi sa kalooban ng Diyos. O sa tawag ng Diyos, sa utos ng Diyos sa kanya. Ang Tarsis ay nasa kanlurang bahagi ng Mediterranean, malayo sa Israel at kabaliktaran ng Ninibe. Hindi tiyak ang exact location nito, pero pinili ni Jonah ang Tarsis para umiwas sa utos ng Diyos. Si Jonah ay lumusong. Sa ibang salin ng Tagalog ay pumunta sa Tarsis. Para ano? Umiwas sa utos ng Diyos. Si Jonah ay lumusong o pumunta sa Joppa, isang port sa tabing dagat ng Mediterranean, na ngayon ay tinatawag na Jaffa sa modernong Israel. At doon siya nakahanap ng barko papuntang Tarsis. Si Jonah ay nagbayad ng pamasahe, di ba? At sumakay doon sa barko patungong Tarsis kasama ang iba pang mga pasahero. So ang kaniyang pagbabayad at pagsakay ay nagpapakita ng kaniyang determinasyong tumakas sa kalooban ng Diyos. Bagaman alam ni Jonah bilang isang propeta na ang Diyos ay omnipresent. Isa sa mga katangian ng Diyos o sa attributes ng Diyos, He is omnipotent. Ang ibig sabihin na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Alam ni Jonah yon. At alam mo rin yon. Alam din natin yon. Ang kanyang mga aksyon ay nagpapakita ng maling pag-aakala o pagnanais na makalayo sa tungkulin na ibinigay sa kanya ng Diyos. Hindi mo malilinlang ang Diyos. Hindi natin mapagtataguan ng Diyos. Alam niya kung nasan ka ngayon. Alam niya kung saan ka nakasuot. Ngayon, ang pagtakas palayo sa harapan ng Panginoon ay maaaring dahil sa takot, dahil sa pagkagalit, o pagnanais ni Jonah na iwasan ang mga problema sa Ninibe. Di ba't ganito rin? Na kung minsan
Sinabihan tayo ng Diyos. Ito yung tawag niya sa atin. Kaya lang, napangungunahan tayo ng takot. Napangungunahan tayo marahil ng galit. O pagnanais na iwasan ang problema na kinakaharap ng ating iglesia. Na para bang ayaw mo na sumali. Ayaw mong magpasan ng kabigatan ng kapwa mo mananampalataya. Ang Diyos ay may mga tawag para sa bawat isa sa atin na maaaring dumating sa iba't ibang sitwasyon sa ating buhay bilang bahagi ng kanyang probidensya. Narito ang ilang tawag o ilang utos ng Diyos na madalas nating tinatakasan. At isa sa mga pangunahing utos o tawag ng Diyos sa atin ay ang pagsisisi. Pagsisisi saan? Pagsisisi sa iyong mga kasalanan. At tinatawag tayo ng Diyos na magbagong buhay. Ngunit maraming tao, even mga Kristiyano, ang nag-aalangan at tumatakas dito. Dahil ayaw nilang bitawan ang kanilang dating pamumuhay. Tulad ng pagsamba sa ibang Diyos, pangangalo niya, at pagnanasa sa mga bagay na pagmamay-ari ng iba. Sa dati mong pamumuhay, ikaw ay lasinggero, sugarol. Hindi mo iyon matalikuran. Ang Diyos ay madalas na tinatawag tayo upang maglingkod sa loob ng iglesia. Tulad ng pagiging bahagi ng isang komite o pagtanggap ng mga posisyon bilang deacon at elder. Kapag ang council ay nilapitan tayo dahil alam nilang maaari tayong maglingkod sa Panginoon sa mga tungkuling ito. Madalas nating iniiwasan ang tawag dahil sa takot sa sakripisyo. Dahil ikaw ay maglalaan ng oras at pagsisikap na kinakailangan na sa kabila ng dami ng mga gawain sa iglesia, mga kapatid, kulang pa rin ang mga manggagawa. Listen, sa dami ng mga gawain sa ating iglesia, kulang pa rin ang mga lingkod, ang mga manggagawa na handang tumugon sa tawag ng Diyos. Ang Diyos ay tumatawag sa atin, tumatawag sa bawat Kristiyano na ipahayag ang Ebanghelyo ni Kristo. Ngunit madalas tayong pangungunahan ng takot sa posibleng persecution, sa posibleng pag-uusig o paglalait, paghuhusga sa atin ng iba. Kaya minsan ay iniiwasan natin ang pagkakataong ito na magbahagi ng mabuting balita ni Kristo. Mga kapatid, it's our responsibility to share the good news of Christ. Tanong ko sa iyo, kilala ka ba ng mga kaklase mo, ng mga katrabaho mo,
ng iyong kapitbahay o ng mga taong nakapaligid sa iyo bilang isang Kristiyano? Sa ating mga office bearers na naghahanap buhay, kilala ka ba ng iyong mga katrabaho na ikaw ay elder, deacon ng isang iglesia lokal? Nakikita ba sa atin ang patotoo para kay Kristo ng ating pananampalataya sa ating Panginoon? Ang ganda ng sinabi ni Herman Hoeksema sa The Reformed Faith. And I quote, ang sabi niya, "The calling of the Christian is not merely to profess his faith." Dumating tayo sa araw na iyon, mga kapatid. Tumayo tayo, nagpahayag tayo ng ating pananampalataya, sinagot natin ang 3 tanong, at sumagot tayo ng bukal sa ating puso ng oo, pero hindi doon nagtatapos ang iyong tawag o ang iyong call sa Panginoon. Again, the calling of the Christian is not merely to profess his faith, but also to declare it to others. Despite the fear of rejection and judgment that may come. Kahit pa dumating tayo sa punto na tayo'y laitin, husgahan, tayo ay i-reject, baliwalain, we must keep on. We must press on. We must continue to share the glad tidings, yung good news na tinanggap natin mula sa Diyos. Upang mas lalong maintindihan ang kahalagahan ng pagsunod, kailangan nating kilalanin na ang Diyos ay makapangyarihan at ang kanyang plano para sa atin ay palaging mabuti. Kung ating babasahin ang salita ng Diyos, kapatid, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, na kahit na nasa iyong cellphone ng Biblia, sana nga, kung binabasa natin ang ating Biblia na nasa cellphone, at doon, masusumpungan at pakikita natin sa salita ng Diyos, sinasabi ng Hebrews chapter 11, verse 8, na sa pananampalataya, si Abraham, nang tawagin, ano sabi? Ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. Doon sa verse na yun, makikita natin mga kapatid, na ang pagsunod, listen, na ang pagsunod sa Diyos ay laging nagdadala sa atin ng pagpapala. Hindi ako nangangaral dito ng prosperity gospel, but that's the principle. Na ang pagsunod sa Diyos ay laging nagdadala ng kanyang pagpapala at proteksyon. Ang mga halimbawa ni na Abraham, Moises, at iba pang mga mananampalataya noon, at partikular dito sa ating pinag-aaralan, si Jonah, ay nagpakita sa atin kung paano ang kanilang pagsunod ay nagbigay sa kanila ng biyaya at gabay mula sa Diyos. Pastor, sinuway nga ni Jonah yung utos ng Diyos, di ba? Hindi, sa pangalawang pagkakataon, sa chapter, I think 2, hindi ako nagkakamali, pinabangon siya ulit ng Diyos. At that time, sinunod niya ang Diyos. Mga kapatid, ang takot at pag-aalinlangan
o doubt ay madalas na nagmumula sa kakulangan ng tiwala sa Diyos. Kapag pala tayo natakot at nagduda, ipinapakita natin ang kawalan natin ng tiwala sa Diyos. Upang mapagtagumpayan natin ang mga ito, kailangan nating palakasin ang ating pananampalataya sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Kung magsimula tayo sa pamamagitan ng pagdalo sa mga gawain ng Diyos. Meron tayong first time na nakasama ngayon. At kung nais niyang lumago sa kanyang pagkakilala, pagkaalam sa salita ng Diyos, magpapatuloy siya sa pagdalo sa mga gawain ng Diyos. At kung sa atin man, meron man sa atin na paudlot-udlot ang pagdalo niya, ay kung ito'y nagbibigay sa atin ng hamon o paalala, simulan natin ang palaging sumali o dumalo sa mga gawain ng Diyos. Ang una at pangalawang gawain ay ating daluhan. At sa pamamagitan nun, kasi sa church, ito yung ating pagpapasalamat sa Diyos, hindi ba? Sa church, umaawit tayo ng mga salmo, nagbibigay tayo ng papuri, dinadala natin ang ating mga panalangin sa Diyos. At sa pamamagitan nun, pwede nating obserbahan ang mabuting kalooban ng Diyos sa ating buhay, na kung papaano sinasagot, na kung papaano tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin. Sabi ng Psalm 125 verse 1, ang ganda ng verse na ito. Psalm 125 verse 1. Sabi roon, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok ng Zion, na hindi makikilos, kundi nananatili sa buong panahon. Kaya sa mga panahon na tayo'y natatakot, sa mga panahon na tayo'y nag-aalinlangan, napakahalaga mga kapatid, na tayo'y dumulog sa Panginoon, na tayo'y lumapit, na tayo'y manalangin, na tayo'y humingi ng tulong mula sa banal na Espiritu ng Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya ang magbibigay sa atin ng karunungan. Siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan na ating magawa ng tama. Ating pagsunod sa Diyos para makagawa tayo ng tamang desisyon at pagsunod sa Diyos kahit sa mga mahihirap na mga sitwasyon. Mga kapatid, si Kristo ang pinakamahusay na halimbawa ng pagsunod. Kaya sa Kanya tayo titingin Sa Kanya tayo laging titingin. Na sa Kanyang pagsunod hanggang sa krus, ipinakita niya sa atin, ipinakita niya kung paano natin dapat sundin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kung iyong meditate, kung iyong pagdinilay-nilayan, ang ginawa sa iyo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, matutulungan tayo nun na atin siyang masunod ng buong puso, na ating masunod ang Diyos sa ating buhay kahit na nangangailangan pa ng malaking pagsasakripisyo. Hindi ba? Hebrews chapter 12 verse 2. Kapatid, kalimutan mo na ba? Sabi roon, pagmasdan natin si Jesus.
na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kaniyang harapan ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Iyan ang tawag at ang pagtakas. Pangalawa sa ating pag-aaral, mga epekto ng pagsuway. Sa verse 4, sa Jonah chapter 1, sabi roon, ngunit ang Panginoon ay naghagis ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat. Ano pat ang barko ay nagbantang mawasak. Mga kapatid, ang bagyong ito, hindi ito basta Malakarina na bagyo o Malayolanda, pero merong mensahe ito sa atin. Na ang bagyong ito ay hindi basta-basta. Mga kapatid, ang bagyong ito ay direktang tugon o sagot ng Diyos kay Jonah dahil sa kanyang ginawang pagtakas. Dahil sa kanyang ginawang pagsuway sa utos ng Diyos. Na dahil sa bagyo, natakot ang mga magdaragat para sa kanilang buhay at naghagis sila ng mga cargo sa dagat upang maibsan ang bigat ng barko. Ngunit hindi ito nakatulong. Yun ang sabi sa verse 5. Sa gitna ng takot at pagkalito, dito'y natuklasan nila na si Jonah ang dahilan ng malakas na hangin, ng malakas na unos sa dagat, ng bagyo. Ang pagsuway ni Jonah ay hindi lamang nagdulot ng panganib sa kanya, kundi pati na rin sa mga inosenteng tao na wala namang kasalanan sa kanyang desisyong tumakas sa kalooban ng Diyos, tumakas sa utos o sa tawag ng Diyos. Pero yun mo yun, tinatawag ka ng Diyos sa isang responsibilidad pero ayaw mo. Isipin mo ang epekto nun na maaaring mangyari. So, ipinapakita nito na ang ating mga maling desisyon, lalo na ang pagsuway natin sa Diyos, ay mayroong malalim na epekto. Hindi lamang sa atin, kundi sa mga taong nakapaligid sa atin. Maaring iyan ay iyong mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya. Ang layunin ng Diyos sa pagpapadala ng bagyo ay hindi upang magdulot ng kapahamakan kay Jonah. Hindi iyon ang layunin ng Diyos. O naparusahan siya, akitilin siya, patayin siya at that moment dahil tigas ng ulo mo, pasaway ka. Hindi iyon. Ang gusto mangyari ng Diyos kay Jonah that time ay para disiplinahin siya. Para ituwid siya. Kaya dumarating din ang bagyo sa buhay natin eh. Hindi para parusahan tayo eh, kundi disiplinahin tayo ng Diyos. Nais ng Diyos na matutunan ni Jonah ang kahalagahan ng pagsunod at ang kanyang malasakit hindi lamang sa kanya, kundi pati sa mga taga-Ninibe na nangangailangan ng mensahe ng Ebanghelyo, ng mensahe ng pagsisisi. Ang disiplina
mga kapatid, tandaan natin, ay paraan ng Diyos upang tayo'y gisingin. At dito sa ating pinag-aaralan, ang disiplina ng Diyos ay paraan upang gisingin si Jonah mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Hindi lang sa pisikal, iyan na aspeto. Ito'y maging sa espiritual na aspeto. Kaya kung ikaw ay tumatakas sa tungkulin, patuloy na lumalayo sa kalooban ng Diyos, sinasabi, gumising ka! Gumising ka, kapatid! Hindi mo pa ba nakikita? Hindi mo pa ba nare-realize na ito'y kamay ng Diyos? Dinidisiplina ka ng Diyos. Bumalik ka sa Kanya. Ituwid mo ang iyong landas. Sinasabi sa iyo ng Diyos, anak, kahit saan ka sumuot, hindi ka makakatakas. Hindi ka makakapagtago sa akin. Alam ko kung nasaan ka. Ang Diyos ay matapat sa kanyang mga plano at hindi niya hinahayaan na magpatuloy ang kanyang mga lingkod sa maling direksyon. Sa pamamagitan ng bagyo, tinawag niya si Jonah na magbalik sa kaniyang kalooban, na nagpapakita na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kaniyang mga lingkod. So ang kaniyang disiplina ay patunay ng kaniyang pagmamahal at pag-aalaga at isang paalala. Ang kaniyang layunin para sa atin ay laging mabuti. Tulad ng naranasan ni Jonah, ang bagyo sa ating buhay ay maaaring dumating bilang direktang resulta ng ating pagsuway sa Diyos. Ang mga bagyo na ito ay maaaring magpakita sa iba't ibang anyo, tulad ng biglaang pagkakasakit o malubhang kondisyon ng kalusugan, pagkawala ng trabaho, malalim na kalungkutan o depresyon, pagkakaroon ng hidwaan sa loob ng pamilya, pagkakaroon ng malubhang pinansyal na krisis, o iba pang uri ng kahirapan. Ang mga ito ay maaaring magsimula mula sa ating mga desisyon na labag sa kalooban o sa utos ng Diyos. Ang pagsuway ay nangangailangan ng pagsisisi at pagbabago ng direksyon. Una, kailangan nating kilalanin na ang mga pagsubok na dinaranas natin ay maaaring bahagi ng disiplina ng Diyos. Kasunod nun, dapat tayong humingi ng kapatawaran at ng gabay mula sa ating tagapagligtas na si Jesus, upang tayo makabalik sa tamang landas. Diba? Doon sa chapter 2, verses 1 and 2, na kahit nasa loob si Jonah ng isang malaking isda, at doon ay nanalangin siya. Pinapakita nito na kahit gaano tayo kalayo mula sa Diyos, si Jesus ay palaging handang magpatawad at bigyan tayo ng pagkakataong magbago. So dapat nating tularan ang ginawang paglapit ni Jonah sa Panginoon. Siya'y nanalangin, tumingi ng tawad sa Diyos at nagbalik loob sa Diyos. Sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, sinasabi, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. So yung verse na yon ay nagpapakita na sa pamamagitan ni Jesus, ang pag-amin ng ating pagkakamali
at paghingi natin ng tawad sa Diyos ay nagdudulot ng biyaya ng kapatawaran at ng bagong simula. Ito huli. Ikaw na ngayon ay nasa kalagayan ng paglayo at ngayon pinaalala sa iyo ng Panginoon at itinutuwid ka, dinidisiplina ka ngayon, bumalik ka. Magsimula ka uli. Hindi pa naman huli ang lahat. Buhay ka pa eh. Tinuturo sa atin ang Hebrews 12 verse 6. Yung mga naka-under discipline, napakahalaga nito. Sinasabi ng salita ng Diyos, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal. Na nagpapakita na ang disiplina ng Diyos ay isang tanda ng kanyang pag-ibig sa atin na dinadala tayo pabalik sa kanyang matuwid na landas. Nawa, makita natin ang kamay ng Diyos kahit pa sa ating kalagayan ngayon. Hindi mo napapansin throughout your life sa paglakad mo bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, marirealize mo, dapat mo makita na palaging naroon ang kamay ng Diyos. Na palaging naririyan ang pagtutuwid, pagdidisiplina sa iyo ng Diyos. Hindi dahil para parusahan ka, kundi para ipakita niya ang kanyang pagmamahal at magtungo ka sa tamang direksyon ng iyong buhay bilang Kristiyano. Amen. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa mensahe na iyong ipinagkaloob sa amin, na ito'y nagbigay ng paalala na kami ay palaging nakasusuway sa iyong kalooban. Huwag nawang mangyari na sa bagay na ito ay magpatuloy kami, kundi makita namin ang iyong biyaya. Makita namin ang kahalagahan ng pagsunod at ang kahalagahan na si Kristo ang siyang aming pinakamabuting halimbawa. Na sa Kanya kami palaging titingin, na hindi kami manghihina, manlulupaypay. Dahil alam namin na si Kristo ay nagsakripisyo. Hindi siya sumuko hanggang sa kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo upang kami matubos. Mahayag nawa ito sa amin, sa aming buhay bilang mananampalataya. Liyo niyo po kami sa lahat ng masama sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo muling magkaloob sa Diyos.